guys, yun yung may advice ko. And magtulungan na lang tayo dito sa ating community sa pagtitindahan, sa pagninegosyo. Huwag na lang tayong magsiraan. And hello guys, good afternoon. So ako po si Christine and welcome po sa ating channel. So ayun, actually nagkakat ako ngayon ng ito yung aming mga labels sa aming frozen business. Ako lang yung lahat nag-layout nito guys ng aming ayan, ito yung longganisa, yan yung lumpia. So, ito yung labels namin. Ito ay photo paper sticker yung aming pinagamitan. So, habang ako nagka-cut, meron akong sa isang YouTube channel na isang kasari, no? And, yun. Mayroon akong na sa kanyang, nakuha na, hindi ako, meron akong na sa kanya na, yung topic niya is about na wag daw mag-ipon sa ganyan. Pag ikaw nag-negosyo, dapat ipaikot mo lahat, ganyan. So, pinopoint out niya yung mga gumagawa daw ng ipon challenge. Dapat daw hindi nagaganon. Yun. Kasi yung pinaka talaga yan, nakikita ko talaga kasi syempre nanonood din ako kay Rose Jam 11 kasi gustong-gusto ko din siya. And I like the way she handles everything in her tindahan. So, yun. So, siya lang talaga yung nakikita ko talaga na sobrang dedicated talaga dun sa mga ipon challenge, which is I love it talaga. And yun nga, mayroon ako nakitang ibang YouTube kasari din na, hindi ko na i-mention yung name. Pero yun nga, sabi nga niya na dapat hindi rin nag-iipon. Ganito, dapat bakit na nag-iipon challenge pa, ibibili din naman ng paninda, so ganyan. So, marami siya mga sinasabi. So, yun. Yun naman ay, kanya lang din naman yung pero sana hindi na lang siya nagpapatama ng ibang mga kasari, no? Kasi iba-iba kasi tayo, guys, ng sistema ng ating tindahan. Iba-iba talaga. Even sa budgeting, guys, sa aking main channel, sa Our Family Budget, lagi kong sinasabi na kahit effective sa akin itong pagbabudget, yung sistema namin sa bahay, iba pa din yung sistema. Maaaring hindi mag-work sa'yo yan, no? Maaaring sa iba mag-work, maaaring mag-work sa akin, sa iba hindi. Ganon din sa pagtitindahan at pag-iipon, guys. So, ganito. So, kasi ako, na-trigger ako dun sa, pagpaparinig niya sa mga, sa ibang YouTuber, which I don't like na yung mga nagpaparinig. Which, yun, basta. So, ito lang, gusto ko lang i-address. Since may experience ako, marami na kami experiences about sa business. Dapat nga bang mag-ipon? Or wag na lang mag-ipon, no? Ipaikot na natin lahat sa tindahan para lumago ng talagang bonggang-bongga yung ating tindahan. So, eto siya. Doon na tayo mag-focus sa yung talagang pinaka-major namin na negosyo talaga is yung aking Shopee, yung aking shop ng mga party needs, toys, and all. So, yun talaga yung bumuhay sa amin. So, nag-start ako guys ng aking ito background lang kasi konektado ito sa ating topic. Nung ako yung nag-start noon ng actually nagbibenta pa ako ng mga longganisa that time kasi matagal na namin negosyo yun. Pero yung longganisa nga, sideline lang namin guys. Hindi namin masyadong sineryoso kasi nagtatrabaho din yung aking asawa. So, syempre ako nung naging nanay nawala na ako pero bumili. So, ayun, nung ako yung naging nanay, guys, doon na nagbenta-benta ako. Kasi dati, hindi pa uso yan yung marketplace, wala. Mga Facebook page kasi dati. So, yung anak ko, malit pa siya, guys, I think mga 1-year-old, ganyan. Ngayon yung anak ko, magtitena siya ngayong November. Nung nag-start ako, nagbenta-benta ako sa mga Facebook group, ganyan, doon ako nagbibenta. And konti lang yung nagbibenta dati, guys, hindi nakagaya ngayon. So, doon ako nagbebenta ng mga toys. Bibili ako ng toys sa palengke. Isang toys lang. Tapos, tatanggalan ko ng presyo. Tapos, ipopost ko. So, yun. Doon ako nag-start. Hanggang sa nakilala ko si Shopee nang dahil sa akin, sister-in-law. So, doon na nag-start. Nag-order na ako sa Shopee. Ganyan. Order ako ng mga toys. So, naisip ko, pwede palang ibenta itong yung aking mga toys, no? So, hanggang sa naisip kong magbenta na nga doon sa Shopee. And, yun pa. To make the long story short, yun naging, namin. Hanggang sa dumating yung, mga tatlong taon hata guys, naging, pinastock ko na si Papa sa pagtatrabaho. At naging bread and butter na namin yung aming, ang aming Shopee.
No, kasi nga masasabi kong stable na siya, ganyan. Pero ito na nga. Dapat ka bang mag-ipon? So, ito ay base lang din sa experience ko, guys, as a matagal na din magnenegosyo. Masasabi kong okay naman yung ipaparolling mo talaga yung pera mo. Kasi doon din mabilis lumaki o dumami yung aking stocks dahil sa pag niro-roll ko, niro-rolling natin. Pero kasi that time may trabaho pa yung asawa ko. So yung mga pangangailangan namin, yung husband ko pa rin yung nagpo-provide sa amin. So eto na, nung naging full-time na talaga kaming dalawa dun sa aming negosyo, sa aming online business. Ito yung mga pagkakamali na ginawa namin. So syempre, pag ikay guys, kahit ganap baka stable yung iyong business, yung parang sabi mo, okay na yung flow, yung monthly mo, ganyan, ganito siya kalaki. So dati kasi yung aming online is sobrang malakas talaga siya, guys. And wala kaming masyadong expenses doon kasi kami lang dalawa ni Papa yung tapos kinukuha pa yung items dito sa bahay, ganyan. So yung pagkakamali namin, guys, is dahil nga puro rolling ayun, so parang may times talaga na zero talaga. So kasi siya sa Shopee, pag napadala mo yan, hindi naman automatic mababalik ka agad yung bayad, 'di ba? May proseso pang pagdadaanan, pag-deliver, pag-receive ng customer, papunta pa yan yung pera kay Shopee. So marami pang proseso bago dumating sa amin yung payment. So syempre, maghihintay ka talaga. So ang kasi dito, guys, kahit gaano pa ka-stable yung business mo, kung gaano pa kung puro lang rolling, tapos wala kang inipon, medyo mahihirapan ka because sa maniwala ka at sa hindi, guys, meron talagang emergency na darating. It's either sa family ninyo, may emergency, or sa business ninyo, magka-aberya, no? Marami talagang mga aberyang darating. So, eto, yung pinakamalaki talagang problema na aming kinaharap nung aming Shopee business is nung nag-pandemic. So, that time, nung kumita talaga kami, as in sobrang laki talagang kinikita namin, guys, nung Tapos, syempre, walang mag-expect na darating yung pandemic, diba? So, nung dumating yung pandemic, guys, na-stop lahat, 'di ba? Walang shipment, ganyan. So lahat ng pinadala namin na-stock lahat 'yon. Hindi yun nakabalik sa amin. As in, nawala lahat 'yun, guys. Nawala lahat 'yun, lugi lahat 'yun. Syempre, yung pera namin nandun lahat sa stocks namin dito sa aming mga toys, ganyan. Marami kaming stocks. Tapos, syempre, dahil nga nag-expect kami na dahil monthly naman, meron naman kami natatanggap na ganito, ganyan, every week talaga meron kami natatanggap na pera. So, yung bayad di Shopee sa amin. So, medyo kampante kami kasi matagal-tagal na talaga si Shopee sa amin. So, yun yung problema. Yun yung naging namin hindi namin napaghandaan yung mangyayari, no? So, ang ending, wala, nagnga kami nun, guys. Meron kaming konting pera, pero hindi siya naging enough para, hindi siya magiging enough kung iisipin namin, ito na lang yung pera natin. Hindi siya magiging enough kung iintayin pa natin 1 to 2 months na wala kaming income. Mahihirapan kami. Kaya yung natira ng pera namin, pinuhunan namin doon sa aming longganisa business at doon kami nag-focus. So, ibang story naman yun. Pero ito, guys, pwede naman kasing magnegosyo ka, guys, na lalo na kung eto na yung bread and butter mo, kailangan mong protektahan yung negosyo mo at saka yung pamilya mo. Kasi syempre, pag nagka-problema sa pamilya nyo, madadama yung negosyo. Pag nagka-problema naman sa negosyo nyo, madadama rin yung pangangailangan nyo as family ninyo, di ba? So, why not balance? I-balance mo. Yun nga, kay Rose Jam, gusto ko yung ginagawa talaga niyang nag-iipon. Talagang ina-idolize ko talaga siya doon. Kaya, okay sa akin yung mga ganun talaga, guys, na mag-ipon talaga because may aberya talagang darating, promise. Pag nag-start ka na,
pag hindi ka pa yung sa part na hindi ka pa nagwa 1 year, maraming problema yan na darating talaga, guys. Kaya importante na i-balance mo na hindi mo naman kailangan i-save lahat yan eh. Kailangan mo lang ng certain amount. Like for example, 1,000 yung kinita mo sa isang araw. Ay yung ano mo, benta mo. Yung kita mo dun, paglagyan natin 50%, no? 500 pesos. Pwede naman yung 100 or 200 itabi mo na. Yung 300, yun na yung ipangdagdag mo pang capital, 'di ba? So yung natira, pwede na yung 100 pang gastos dito, yung 100 pang tabi mo. Importante na meron kang pera na inaitatabi. Lalo na kung yan ay yung bread and butter. Promise guys, na experience na namin yan, and alam niyo sa business talaga maraming ups and downs, marami talagang problema na darating guys, kaya talagang kailangan ready tayong harapin yun. And marami pa akong gusto i-share sa inyo about sa mga experiences namin as online seller. So ayun guys, yun yung mai-advise ko, and magtulungan na lang tayo dito sa ating community sa pagtitindahan, sa pagninegosyo. Huwag na lang tayo magsiraan or something na ganyan, or magpapaano tayo, kasi iisa lang tayong community at iba-iba po tayo ng estilo ng pagpapatakbo ng ating tindahan, ng ating kaperahan. Iba-iba po tayo. So, pwede naman tayong mag-share guys ng ating mga ideas without attacking anyone, no, sa ibang mga dahil hindi mo nagustuhan yung kanilang pagpapatakbo ng kanilang tindahan. It's just that hindi pwedeng tayo lang yung may alam, no? Parang pinapalabas natin na tayo may alam lahat. Sila hindi nila alam na ganito ganyan. So iba-iba po talaga tayo, even sa budgeting. Kaya nga sinasabi ko sa aking main channel, sa aking sa aking Facebook, sa aking YouTube channel, main channel ko, yun, iba-iba talaga ng pagbabudget. Hindi pwedeng kung nag-work sa akin, mag-work din sa inyo. Iba talaga. And also pala, sa mga kasari, no, lagi ako nanonood talaga ng mga kasari natin dito sa YouTube channel, sa ating community. Sadya lang hindi ako nakakapag-comment, it's because yung aking main channel talaga yung ginagamit ko pag nanonood ako ng mga vlogs, ng mga hindi ko kasi masyadong ginagamit yung aking etong Christine Likit na